Alam mo ba kung bakit minsan bumababa ang respeto ng tao sa industriya ng content creation? Hindi dahil sa platform, hindi dahil sa algorithm, at lalong hindi dahil sa mga brand, kundi dahil sa mismong ilang content creators. Masakit pakinggan pero kailangan nating pag-usapan. Una, yung gumagawa ng issue para lang mag-trending. May mga creators na kahit walang problema, gagawa ng drama, magpo-post ng cryptic, magpaparinig, magpapa-victim. Bakit? Para may engagement, para may views, para pag-usapan. Pero ang hindi nila alam, bawat fake issue, bawat scripted away, unti-unting sinisira ang kredibilidad ng buong industriya. Hindi lahat ng ingay ay impact. Minsan, ingay lang talaga. Number 2, yung puro flex pero walang value. Content na puro flex, puro yabang, puro pa-impress. Pero kapag tinanong mo, ano bang natutunan namin? Wala. Ang tunay na influencer, may influence. Hindi lang impression, may transformation. Kung puro ka display ng lifestyle pero walang substance, hindi ka leader. Entertainer ka lang. At hindi masama maging entertainer. Pero wag mong tawaging empowerment kung wala ka namang empowerment. Number 3, yung handa manira para lang umangat. Ito ang pinakadelikado. Creators na sisiraan ang iba para lang makuha ang audience, mag-i-expose, magbubunyag, magpapalaki ng maliit na issue. Content ba yun? O paninira? Kapag ang puhunan mo ay pagkasira ng iba, hindi yan growth. Temporary attention lang yan. At tandaan mo, ang mabilis umangat sa ganitong paraan, mabilis din bumagsak. Pang-apat, yung walang responsibility sa sinasabi. Influencer ka, may following ka, may naniniwala sa'yo. Pero minsan, basta na lang magbibigay ng advice, kahit hindi verified, kahit walang research, kahit walang accountability. Ang isang maling impormasyon, pwedeng makasira ng negosyo, relasyon o buhay ng iba. Hindi lahat ng may kamera may credibility. Number 5, yung shortcut mentality. May mga creators na gusto instant success. Bibili ng followers, bibili ng engagement, fake lifestyle, fake story, at fake money na pinapakita. Pero ang audience ngayon, hindi na basta-basta. Nararamdaman nila kung totoo ka o hindi. At kapag nahuli ka, hindi lang pangalan mo ang nasisira, damay ang tingin ng tao sa buong industriya. Pero alam mo kung ano ang magandang balita? Mas maraming matitino kaysa hindi. Mas maraming creators na may puso, may prinsipyo, may misyon. At kung isa ka sa mga yon, responsibilidad mo na itaas ang standard. Hindi lahat ng viral ay valuable at hindi lahat ng trending ay tima. Ang tunay na content creator, may integridad, may malinaw na mensahe, may respeto sa audience at may pangmatagalang vision. Kung content creator ka ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ang ginagawa ko ba nakakatulong o nakakadagdag lang sa ingay? Dahil sa huli, ang industriya ng content creation ay hindi nasisira ng bashers. Nasasala ito at ang matitira, ang may totoong layunin. Mag-create ka hindi para sumikat. Mag-create ka para may maitama, may maituro, may ma-inspire. Dahil kapag mataas ang standard mo, tumataas ang tingin ng tao sa buong industriya at doon nagsisimula ang tunay na legacy. Ikaw nakikinig at nakakapanood nito, ano bang masasabi mo? Comment mo sa baba at paki-like, follow and share na rin for more tips.